Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya: Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote ay binayayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Nilooban ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya. Kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo muli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Juda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag kung tayo may malibing sa hukay masadlak. Muling hinahango niya't binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan, siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong mga kapatid, higit lalo po sa inyong mga sumusubaybay dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay sa TV Maria. Mga kapatid, katakataka ang ginawa ni Jesus sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Narinig po natin na pinadala niya yung 12 apostles upang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman, subalit sa paghahayo ni Jesus sa 12 apostles, may dagdag siyang instruction. Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Napatanong po ako, Lord, bakit naman sa paghahayo mo sa iyong mga apostol, bakit naman wala kang pinadala sa kanila kahit man lang salapi o ekstrang damit? Bakit
parang pinadala mo silang walang kabit-bit-bit-bit. And then it dawned on me, may isa pong kwento. Netong Sunday, familiar naman po kayo na nagkaroon ng malawakang protesta o rally sa EDSA, hindi ho ba? Laban sa korupsyon, laban sa katiwalian. At ang kulay na minungkahi ng mga nag-assemble nitong rally na ito ay color white. To be honest, gusto ko pong sumali sana. Yun nga lang, merong planning ang aming parish sa Baguio. Kaya para ipakita ko yung support ko, kahit na di ako makakapunta, ginawa ko po, nagsuot pa rin ako ng white shirt, tapos nag-selfie ako habang umuuwi na po yung bus namin. Naalala ko pa pong nilagay ko doon, no, meron pa akong hashtag, Remember the Poor. Alam nyo, nahihiya at nakokonsensya po ako. Bakit? May isang kabataan po na nag-chat sa akin, Father, nakakatuwa naman yung selfie mo. Naka-white shirt ka, pagpapakita ng suporta sa rally, may hashtag ka, Remember the Poor, pagpapakita ng malasakit mo sa mga naghihikaos. Pero Father, yung background mo, kitang-kita ko, ikaw ay naka first class na bus. Alam niyo po yung first class? Ito po ay parang mas mataas ng kaunti sa regular or ordinary bus. Ibig sabihin, mas mahal din ng kaunti ang pamasahe. Katakataka po yung ginawa ko na kumbaga, nakikisali sa rally, pinaglalaban ng mga mahihirap, pero yung lifestyle ko malayo sa aking sinasabi. Kaya siguro marahil si Jesus, nung pinadala niya yung mga alagad, huwag kayong magbitbit, huwag kayong magdala ng kung ano-ano. Pag magmi-mission kayo, dalhin nyo lang ang sarili ninyo. Dahil, mas madaling paniwalaan yung taong simple sa kanyang ari-arian. Uulitin ko po, kaya siguro marahil, walang pinadala, walang pinabitbit si Jesus sa kanyang mga alagad sa kanilang misyon, dahil mas madaling paniwalaan yung taong simple sa kanyang ari-arian. Magandang paalala po sa atin ito mga kapatid, na siguro minsan napapaisip tayo, ang credentials natin, tayo ay kapanipaniwala kapag mataas ang ating pinag-aralan, kapag maganda ang ating napuntahang university. Pero sa dulo ng araw, hindi naman university o degree ang tinitignan ng ibang tao sa'yo. Ang tinitignan nila, nakikita ba sa ating mga gawa ang ating mga sinasabi? Nakikita ba sa ating pamumuhay, sa ating lifestyle, yung mga pinaglalaban natin? Natatakot siguro si Jesus na mamaya ang kanyang mga alagad, nangaral tungkol sa kasimplehan, mangaral tungkol sa kapayakan, pero dahil bit-bit-bit-bit yung sangkatutak ng mga ari-arian, baka hindi sila paniwalaan. Dapat makita nila ang ating kasimplehan para tayo ay kanilang paniwalaan. Halimbawa na lang po sa ating first reading, si Prophet Ezra, nung nagsasalita siya sa harap ng maraming tao, paano siya dinescribe? Nakalagay po dito, gula-gulanit ang kanyang kasuotan. Sira-sira na. Di naman dahil nagmukha siyang mahirap, kung hindi dahil ito ay epekto ng kanyang pagsisisi sa kaawaan ng Panginoon sa kanila, na kahit naging makasalanan ng mga Israelita, binigyan pa rin sila ng lupa pabalik sa pinangakong promised land. Dito natin makita bakit kaya gula-gulanit ang mga damit ni Propeta Ezra. Mas madali kasing paniwalaan yung simple sa ari-arian. Kaya anong tawag sa atin ni Jesus sa araw na ito? Simple lang po, maging simple. Uulitin ko po, anong panawagan sa atin ni Jesus sa araw na ito? Simple lang po, maging simple. Sa ating pagmimisyon, sa ating pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hiling niya lang po, pumunta ka sa iyong mga kakausapin, pumunta ka sa iyong mission area. Walang pagpapanggap, walang kayamanan, walang pagkukunwari kung sino ka lang talaga. Dahil yan ang mas mabilis na paraan para makilala ng iba si Kristo
kung sino ka lang, wala nang pagpapanggap. Kaya mga kapatid, sana maalala po natin, bago tayo magbitaw ng kung ano-anong mga linya, tignan muna, ito bang aking sasabihin, magre-reflect sa aking pamumuhay or sa aking lifestyle. Dahil mas madaling paniwalaan ng iba yung taong simple sa kanyang ari-arian. Amen.